Formation of cation in an ion. Atoms form ions to become stable, meaning they want to have a complete outer shell of electrons. When an atom loses electrons, it becomes positively charged and is called cation. On the other hand, when an atom gains electrons, it becomes negatively charged and is called an ion. This process usually happens between metals and nonmetals. Metals learn to lose electrons to form cation, while nonmetals tend to gain electrons to form anions. Through this arrangement, similar to that naval gas. So, ang sabi nga, kapag positive charge, ang tawag doon ay cation. And pag naging negative charge naman po, ang kanyang tawag naman po is anion. So, dito tayo focus sa table. Yan. So, itong group number, so, alam naman natin kung saan banda yung nakalagay sa periodic table, right? So, kunin ko yung periodic table ko. Ayan. So, meron tayong group number 1 dito. Ito siya. 1, group 1, group 2, group 3. Basta ganun lang siya. Magkasunod lang siya. So, yan na siya. So, may nakalagay dito sa element niya na sodium. Ayan. So, ang element kasi ng sodium natin, Na is 11, right? So, makikita rin natin yan sa periodic table, kaya mag-focus din kayo sa periodic table. Kung memorize nyo, okay lang naman. So, dito sa distribution of electrons, so, meron tayong ditong 281. So, saan nga ba natin makikita yung 281 natin? So, meron ako ditong ginawang table. So, ang 281 natin is ito. Kumbaga, di ba sa periodic table is PDF? So, dito naman sa table, KLM siya nag-focus. So, paano nga gawin yung KLM? Yan. Gawa lang kayo ng shell, number, formula, max electrons. So, yan siya. Ito yung shell, KLMNOP. Ang number niya, 1, 2, 3, 4, 5, ganun. And ang formula niya is, ang gawin lang is 2 times 1 equals 2. Basta ganyan na siya. Times mo lang yan siya. So, itong max electrons, nakuha siya dito sa total ng formula. Gets? Yan na siya ha. Basta kailangan nyo lang ito para may pang-guide kayo. So, yan na siya guys. So, yan siya. 281 kasi nga 11. So, try natin ipa-plus. So, 2 plus 8 equals 10, right? Plus 1 equals 11. Yan. So, 11 ang sodium. Since 11 ang sodium, yan na siya. So, ilalagay natin dito sa number of protons, 11. So, number of electron, 11 din. So, ang kanyang net charge nga po pala is 0. Kasi nga, ima-minus mo yung dalawa, 0 talaga ang total. So, doon natin ilalagay ang balance natin. Yan siya. So, dito naman sa distribution of E negative when the atom losses gains 0 negative. Yan siya ha. E negative pala, sorry. So, 2 electron negative and 8 na electron negative is kaya ng ganyan kasi nga dito sa pinakadulo itong 1, di ba 1? Since 1 lang dito sa gilid, itatanggal mo na yun siya. Yan. Tapos itong 2, 8, ilipat mo lang siya dito sa distribution of electron negative when the atom losses. Yan na siya. So, since nasa group 1 pa man tayo, ang mangyayari is magiging positive 1. Itong net charge niya. So, focus muna tayo dito. Yan siya. Itong, wait lang, medyo malabo. Ayan. Number of protons positive, 11 talaga siya. Hindi siya magbabago kasi yan na yung element ng sodium. Itong number of electron negative equals 10. 10 siya. Kasi nga, ma-minus siya ng 1 kasi group 1 pa tayo. So, ang magiging net charge niya is, yan, positive 1. Try nyo yun siya i-minus. Yan ang magiging niya, positive. So, valence when the atom losses or gains and negative, yan na siya. Positive 1 kasi ito yung total ng net charge. Positive 1. So, yun. Ang cations niya and anions is magiging sodium positive 1 siya. Yan po ang kanyang answer. Gets? So, dito naman tayo sa group 2. Ayan. Same din sila ng process size. Ayan.
2A ang group number niya. And then, ang element niya is magnesium. So, since ang magnesium dito sa periodic table is, wait lang, hanapin natin, is, ang number ba? 12. Dito sa kabila. Ayan, magnesium siya. Yan, magnesium. So, ganun rin ang process sis. Sis, joke lang. Ganun rin ang process niya sa distribution of electrons. 2, 8, 2. Kasi nga, 12 ang hinahanap niya. Naging 2 siya kasi 8. Kasi nga, 12 ang hanap niya. So, same lang din. Ipa-plus din niya siya. Gaya sa ginawa ko nung una. Yan, try natin. 2 plus 8 plus 2 equals 12. Ayan. So, yan na siya sis. Yung number of proton positive is 12. Ang number of electron negative, 12 din. So, ima-minus din yung dalawa, magiging 0 din ang net charge niya. So, yun, lalagay natin ang 0 sa valence. So, next, dito tayo sa distribution of E negative when the atom losses gains A negative. So, yan siya sis. So, itong 2 electron negative and 8 electron negative is, yun. Same lang din sila ang process. Itong binilugan ko, ibig sabihin, magiging invisible na yun siya. Pag pumunta na kayo dito banda. Ayan. So, yan siya sis. So, number of protons positive equals 12. And number of electrons negative equals 10. 10 siya always. So, ang kanyang net charge nga po pala is positive 2. Kasi minus mo yun sila. Positive naman kasi wala silang negative na kalagay. So, yun. Itong total answer niya is ilalagay mo lang siya dito sa valence when the atom losses or gains. So, ayan siya. So, same lang din siya. Ayan, magiging positive 2 rin naman siya. I-copy mo lang yung element, tapos, ilalagay mo lang yung valence when the atom losses or gains in negative nila. Yan na siya. Gets? So, dito naman tayo sa last. Itong group 3A. Ayan. So, makikita naman po natin dyan na ang kanyang element is aluminum. Yan. Pang number 13 to siya ha. Ayan yung aluminum. Yan, 13. So, ganun rin ang process. So, since 13 siya, gagawin mong 3 para maging 13 lang sila. Yan. 2, 8, 3. 13 naman yan siya talaga. So, number of protons positive, maging 13 siya. Kasi 13 yung total niya nga. Ang number of electrons negative niya is 13. So, ang kanyang net charge, 0. Ima-minus mo yung dalawa, 0 talaga. So, yung valence is 0. And then, dito naman tayo sa distribution of E negative when the atom losses. Ganun rin siya. Itong dito sa gidli, wag mo na siya isasali. Yan. Yung binilogan ko mismo ha, wag mo na siya isali pag dito ka nabanda sa part na distribution of E negative. Ayan. Same lang talaga sila as in. So, ang number of protons positive niya is 13. Since 13 naman ang aluminum. And then, ang number of electrons niya negative is magiging 10 talaga. So, ang net charge nga pala niya is positive 3. And yun na nga, ilalagay mo na siya dito sa valence when the atom losses or gains, positive 3. And dito sa cation and anions niya, and ions is aluminum positive 3. Yan ang kanyang total. Isulat mo lang yung element and then ilalagay mo na yung valence when the atom losses or gains. So, yan lang siya. I hope na gets nyo po. Thank you.